Kung mas galit ka sa kapwa taxpayer kaysa sa magdanakaw ng buwis mo, may mali na sa direksyon ang galit mo. Hello mga bosses! Today's episode, pag-uusapan natin ang mga reaksyon ng ating netizens tungkol sa ating naging episode on QUITAM. Again, yung QUITAM, this is a law that would mechanize or allow whistleblowers to come forward, be safe, but at the same time be accountable also na bawal ang chismis, bawal ang mga paratang lang ng walang evidence because they'll be the one to be incentivized. By virtue of having a percentage po mula dun sa money recovered by government, which in other countries is about 15 to 30% of monies recovered. Yes. So, sabi mo nga, malaking insentibo sa kanila. Hindi lang dun sa kanilang bilang patriots or passionate about good governance, but there will also be another legal mechanism that will allow them to reap some incentives from the whole process. Yes, kasi ang hirap naman lumabas, di ba? Yeah. Dito sa bansa natin, you will be accused or be demonized. Oo. Pagka lumabas ka, credibility mo yung Agad-agad. agad-agad. Walang protection. Pwede kang madukot, pamilya mo and all. Ang dami mong isasakripisyo, kaya walang lumalabas. And this QUITAM gusto nating itulak para maisabatas will protect these whistleblowers. But let's go to the observations, yung mga comments na to. Sa Okay. page mo, sa page ko, sa page ng bosses, anong naging general comments or feedback nila? Well, maraming surprised that this is being practiced in other countries. Again, there's always that feeling of gagawin kaya nila dito sa Pilipinas. I mean, there's always that skepticism because they can see how far these people who have already ravaged, our country and our coffers, how far they're willing to go to ensure something like that will never see the light of day. Yeah. And yung skepticism also na ipapasa kaya to. Gusto kaya to ng mga corrupt nating politikos. Imagine mo, naka-witness ka ng corruption, you will be protected by law and you will get incentives as well. Well, sa ngayon po, if only to add, para mabigyan ng mas more clarity, 100 million pesos these days sa lalim ng korupsyon dito sa ating bansa, napakalit po ng 100 million pesos. Pero kung kayo po ay nakatulong o natulungan nyo ang gobyerno to recover said 100 million, you get anywhere between 15 to 30 million pesos. I mean, Yan yung incentive. yes. And this is the segment ng Boses ng Bayan na gusto natin i-elaborate further. Ano ba yung, maliban sa mga sentiments, mga feedbacks, yung observation natin na bakit nilatag natin yung QUITAM, the mechanics of that. Pero sa akin, ang daming nag-focus ng energy nila doon sa naging example natin. Top of mind at that time when we were airing that episode, wala tayong maisip na mga whistleblowers na karamihan or the general population ay kilalang kilala. Kaya namin binanggit yung 18 Marines. Grabe ang social media. Sobrang ingay, ang daming mga opposing and dissenting opinions, bangayan dito, bangayan doon, wag natin pangniwalaan yan, mga basurero lang to, mga kargador lang yan. Bakit sa palagay mo, wala pa yung due process na demonize na itong mga dating mga nagsilbi sa bayan? Malamang pwedeng hindi lahat ng 18, may mga nagsasabi, 4 doon, hindi. Regardless. Regardless. Kasi kung talagang susuriin mo, marami dito sa mga napaka-vicious, napaka-bakulay ng kanilang mga isinusulat, kinokomento. Kung pupuntahan mo yung kanilang mga pinanggalingan, yung kanilang mga pahina o yung mga page, makikita mo lock profiles, ang kanilang mga posts, wala pang 20, tapos ang followers sila, 3, alam mong sila ay nandyan dahil meron silang trabahong gagawin. Trabaho, Trabaho. ang tawag natin dito ay Trolls. At yung mga binabayad dito sa trolls na to para Interested parties. Oo, ng mga interested parties para to influence the narrative to work for their own advantage. Yeah. Buwis mo yun, buwis ko yun, di ba? Oo. This is an open discourse and we encourage people to give their opinion, their comment, pero sana i-level up natin yung Oo yung naman. quality ng diskurso natin, di ba? Kasi unang tingin mo pa lang, alam mo na kung saan papunta kung itong comment na to sa amin, sa Boses Podcast, relative dun sa mga nangyayari.
ang aming pinost was, kung mas galit ka sa kapwa taxpayer kaysa magnanakaw ng buwis mo, may mali na sa direksyon ang galit mo. You know, all of this so-called anger, directed at these former military men. With all of this noise, nagagalit kayo sa kanya, pero hindi nyo na hinahabol yung mga Martin Romualdez. Hindi na kayo nagsasalita tungkol sa mga Zaldico. Ano ba naman? I mean, Ano nangyari? Nakalimutan na yata natin kagad, ano? Oo. At ang mga labanan ngayon ng mga comments sa social media, kulay sa kulay. Hindi ba, at hindi ko maintindihan dito yung obsession ng mga tao na i-brand ka at DDS ka, kakamping ka, kung ano-ano man. Pero, sabi ko nga, ginagawa natin tong Boses Podcast because we believe in free speech, we believe in truth-seeking. Gusto natin ng katotohanan. At kung ano man yung humahad lang para hindi natin makita yung katotohanan. despite the fact, the presence of trolls, we still welcome your comments and your questions, your legitimate questions. Because ito po yung part ng aming programa or podcast kung saan we would like to be able to engage with our audience. Nung napag-usapan ho namin yung bakit mas binibigyan ng pansin yung Marines. Instead of listening, validating, examining yung kanilang mga statements, agad-agad, we vilified them. We demonized them. So, meron lang kaming konting suggestion, bakit hindi ho natin pakinggan ang lahat mula kina Mr. Martin Romualdez, Mr. Zaldico, yung ibang mga involved, pakinggan din po natin yung mga military pagkatapos ikulong natin silang lahat. Sama-sama sila doon, di ba? Sama-sama kung sino ho ang nagsisinungaling, kung sino ho ang mga totoong involved nagnakaw sa kaban ng bayan, sama-sama na kayo dapat makulong. Pero, ang use case sa ngayong panahon without that quitam is yung ngayong procedure na dapat nangyayari, yung due process. Nandun tayo ngayon, in the absence of the quitam, kailangan lang natin makinig, i-open natin yung mga mata natin ng walang kulay, and then allow natin yung truth na lumabas. Tagal na ho namin sinasabi. Kasi ang dulo naman nito, gusto natin mapapanagot yung mga nagnakaw ng buwis mo, ng buwis ko, lahat ng para sa pamilya sana natin, sa future ng ating mga pamilya, sa mga projects na dapat nandoon sa mga communities, and para hindi ma-disadvantage yung general population. Saan tayo galit? Hindi na ba importanteng facts? I mean, kahapon, nag-post ako ng isang sulat na napadala sa akin ng isang mga kaibigan natin. It was a letter written by former Senator Nene Pimentel. Sa mga 18 Marines, si Corporal Manalansan. And Nene Pimentel was thanking him for his bravery and his loyalty and dedication to his country. And I felt at that time, here is a man who already was prepared to lay down his life for his country. And then we end up reducing him to a meme by just calling them. Hindi ho natin alam yung mga circumstances nung kanilang buhay at daling magsabing na discharge. Yes. There's an honorable discharge. There's a dishonorable discharge. And having been a former member of the military po, hindi lang sundin ang isang utos na sa iyong paningin ay illegal mula sa iyong commanding officer. Dishonorable discharge na po yun. May kilala kami. Nag-awol. Namamatay na yung asawa niya. And he wanted to visit his wife. Hindi siya pinagbigyan. Nag-awol. He was dishonorably discharged. Kahit sa ganong circumstance, Yes. pwede kang ma-dishonorably discharged. You can be disobeyed because disobeyed a lawful order which is to return. So I'm saying, Iba-iba ang These people are humans. posibleng rason. and so maybe let's be more compassionate to people. Yeah. Let's listen to them. Yeah. Especially kung gusto natin ng katotohanan. It doesn't invalidate kung ano yung past nila at kung ano yung naging present job nila, kung ginawa silang bodyguard, ginawa silang delivery boy ng mga buwis natin. Pero ang tanong dito, sino ba yung nakinabang? Sila ba yung nakinabang dito ultimately? Sila ba yung pumirma sa mga kontrata ng mga ghost projects and etc. Pero, before we go to that, na-excite ako kasi from my previous experience among families and relatives, mulat na kasi ako dito sa ganitong klaseng kwento on SOP, commission, etc. Pero, pag-usapan natin, ano yung naging normal, quote-unquote, naging standard or SOP, kaya mayroon tayong mga ganitong bodyguards or delivery men or bagmen, kargador, basurero, kung ano man yung itawag nyo, sige, sa inyo na yan.
you're entitled to your own semantics here. Pero tanungin natin, baka lang, lalo na sa mas bata sa amin, na hindi nakakaintindi ng mga lakaran or anong tawag dyan, SOP. dyan sa politics, no? Kung yung existence nitong mga tao na to, Yes. existence din ng mga cash, ng mga bag-bag, kahon-kahon, male-maleta. Bakit ito nandito? Bakit ito yung pinag-uusapan ngayon at matagal na ba to na nag-i-exist at hindi lang natin napapansin? I'd like to get your story, your experience about this para mabigyan natin ng context Okay. yung mga Yeah. former Marines. Context kasi ang Oo. importante eh. Okay. Well, alam niyo naman, we're very personal, very upfront. You all know that I was in public service. Then I tried again to run for public service. But unfortunately, I was not successful. Mga kaibigan, yung paghahatid ng mga box na yan, yung mga male-maleta na yan, yan po ay ginawa baka noong 1940s pa siguro o 1950s. Ako po in the 1970s, nakikita ko na duffel bags, mga kahon. Noon kasi, ang mga donasyon, kada eleksyon, nanggagaling po sa mga industrialists, mga land developers, yung mga mining concessions. Or even tycoons, probably. And tycoons, and lahat po sila nagdo-donate ng pera. Ngayon, halimbawa, ako isang industrialist. Okay, and bukas, I will commit 20 million. Nung panahon na yun, malaking bagay yung 20 million eh. Okay. Mga kaibigan, hindi ka naman bibigyan ng cheque. You know? Hindi ka siyasama sa bangko para mag-withdraw. Padadalhan kayo ng duffel bag o ng kahon ng cash. Cash po yan. Kahit noong pa. Kasi unang-una, you cannot leave a paper trail na ikaw tumanggap ng 20 million. Oo, mapapahamak ka nun pagka nagkaroon ng investigation, pull out lang ang bank records. Ayan, galing kay Mrs. Guardiola ang 20 million donation ni Hindi pa pwede Mr. yan. Edu Manzano. Diba? Bale sa COMELEC election law, kung ikaw presidente o vice president, you can only spend up to 10 pesos of the total number of registered voters. Independent, if you're an independent senator or congressman, halimbawa, wala kang partido, Oo. you're allowed up to 5 pesos. Oh, I see. Ikaw, pag may partido ka, kasi may kaakibat na partisipasyon din ng partido eh. You're only allowed 3 pesos. Okay. Okay? So kahit isuma total mo yan, So sabihin natin 70 million voters. Oo. Kung tatakbo ako ng presidente, that's sabihin natin 10 pesos per registered so ibig voter, sabihin, I am only allowed by law 700 million. to spend 700 million. Na yun yung titingnan lahat-lahat Oh, ng kasi- lahat ng expenses ko. Yes, you have to submit your SOSE. That's What is SOSE? SOSE is more or less a summary of all of your campaign expenses. Okay. So that you did spend kung ano is within the law. Okay? So, Pero ang 700, hanggang ngayon 10 pesos siya. sino ba mo hindi maniniwala ron? Ito ka sa inyong barangay, pinag-uusapan na yung 3,000. 3,000 kada boto. Oo, I may mean- 5,000, may 10,000 pa, di ba? At saka, kayo naman po, hindi naman kami nagsisinungaling. You already hear how people running for the presidency and how much senators are spending. They're spending in the billions. Billions. Billions na po. Billions. Hindi na 700 billion. So, ano gusto mong gawin? Gusto nyo baguhin na po ang election law para baguhin na natin yung amounts? Oo, kasi hindi na realistic eh. Ngayon, napapwersa silang itago, ilagay sa kung paano mang paraan para hindi ma-declare sa SOSE. Kung ako, nag-spend ako ng 2 billion, 3 billion, allowed lang pala ako ng 700 million, paano ko i-declare yung 2.3? So, yun po yung tinatago. When you're talking in the 70s pa po, you know, at that time, meron ng mga Marines, meron ng mga pulis, meron ng Coast Guard na nagbubuhat ng kahon, nagbubuhat ng duffel bag, meron ng mga bodyguards. Ano to, mga active or inactive? Parehas. Kasi there is also what they call the PSPG, Police Security and Protection Group. Okay. Sila po ay nasa PNP, isang unit kung saan they assign security to To VIPs or VIPs, high-profile like individuals Politicians. na either i-assign or they will you can request. Who's paying for That's their... taxpayer money. Pero Okay. syempre, may allowances din ang, of course, dapat kung sino man ang kanilang yung kanyang amo. pinoprotektahan. Yeah. Okay. So, So- itong 18 Marines na sa today's context, na bodyguard ba to o All of the above. Saldico? AB's at bodyguard, alalay, cook, Lahat, or kung ano all man. of the above. All of the above yan. Alright. That's So, the true story. yun pala,
kaya sila nandyan, una, protector, bodyguard talaga, di ba? Okay. Pero at the same time, kapag may donasyon during campaign period, dahil sabi nga natin, cash-cashan to, wala tong transfer, Yeah, and but- those money, cash, are meant for the No. donations yon. No, those donations are natin. meant for campaign expenses. So, Kaya magtataka ka rin, no, na lahat ng mga officials, lahat ng mga tumatakbo, lahat ng mga kandidato, isipin mo, paano sila nakaka-afford ng 3,000 per head, 5,000 per head? Minsan, pagka masyadong madikit yung laban at the last or during the election day, nakakakita tayo ng mga sobre-sobre na the election night, di ba? Kasi meron kang yung huling rally mo. Di ba? Bawal ang mga budget. So, yun ang inaantay ng lahat ng ibang botante. the eve Yung of buhos. election. Oo, buhos mula sa gabi. Okay. So, doon ito nagkakanakawan o hindi nabigyan ni kapitan yung grupong ito. So, but hinaantay lahat yung buhos na manggagaling sa... So, all of this cash na pinamimigay, dinala to malamang sa headquarters nila, may nagbuhat nito papunta doon at doon nagkakaroon ng distribution. Okay. So, yung... Wait, sorry ha. What's very important to note Okay. is, etong mga nagbubuhat ng mga maleta, mga duffel bags, ang buong paniniwala nila, legal yung ginagawa nila. Legal or lehitimo kasi nanggagaling po ng campaign donations. Yes. Okay. Legitimate money naman Legitimate talaga money siya. ng halimbawa kung sino man ang mga donors, kung ikaw nagbubuhat ng duffel bag bags. or boxes, you believe, eto, donasyon mula kay. Sen. Yes, at hindi rin obligasyon nung mga sundalong yan o yung mga close-in bodyguards na bilangin kung magkano ang aming... Kasi, sobra na ba to sa pinapayagan ng COMELEC? Malamang naman, hindi na nila Hindi na. trabaho yun. So, for all Pinag-utusan ka lang, eto, donasyon, bigay mo kay kapitan, bigay mo kay mayor. Oo. Yun lang. Susundin mo lang naman yon kasi Correct. part of your job. At ikaw, you believe that the donation, quote-unquote, Galing sa mga negosyante. legitimate money naman talaga siya. Correct. Hindi naman siya kinuha sa mga ngayong sumasabog na expose. So, okay. Now, ang dami kong natutunan dyan. Kahit na yung explanation na yun, maraming nag-light up na question. Kasi ito yung karaniwang ginagamit na pangbabash ng mga taong hindi ko naintindihan kung ayaw ba nila ng katotohanan o gusto lang nilang maging tama at ang purpose nila sa buhay is just to be right all the time, regardless kung nakakasakit na ba to sa bayan. Ang una nilang anger is towards the whistleblowers or these witnesses saying, in-enable nyo kayo yung may kasalanan dito Oo. Kayo ang Bahagi kayo. enabler ng corruption. So dapat, hindi kami maniwala sa inyo, not a single word, you're not credible anymore, and therefore, wala na. Let's not talk about this, let's not do the investigation anymore. These Marines are not just because wala silang palabra de honor. I mean, meron din po Meron din love of country, meron din naniniwala sa duty, and for me, you do not bundle all of them in one basket. You know, I mean, the Marines, not the first time na sila po na-imbita sa Senate. Yung Hello Garci, mga Marines din, were invited to si Godani, kung hindi ako nakakamali. And, yan, dami nagtitext sa akin kasi na gusto tayong tulungan to explain. Yes. So- Kasi yung mga formerly positioned as public servant or protector like mga PNP, Coast Guard, Marines, iba-iba, di ba? Yes. Pero lumilipat sila after they probably tapos na sila sa serbisyo or whether na awol man sila kung anumang reason. Sometimes also, it's driven by financial need. Kasi doon sa kanilang pinagtatrabahuhang mga senador, for example, or congressman, if they are well taken care of, mas financially rewarding, of course, bilang ama ng tahanan, pipiliin mo rin yun na aalis ka sa gantong serbisyo for a better compensation. So, iba-iba ang dahilan kung bakit yung mga Marines natin, formerly, or other men in uniform, chose to be part of the current pool ng ating mga politikos. Yes. No, and you can also see that like ito nga, yung nagtitext sa akin, he goes Edo ito squad. At that time, the resource persons were Brigadier General Godani and Colonel Balutan of the Marine Corps. You know,
meron nga nagsabi pa sa amin, itong mga 18 na sinasabi, meron pa palang 14. May 14 na hindi naman makalabas kasi kinonfiscate ang lahat ng kanilang cellphones. Oo nga, blind item natin yun Yeah, eh. so, Though sinabi sa atin yan, sino Oo. ang nag-confiscate? Wow. Government official, until now, government official to, di ba? Kinonfiscate Hindi, yung mga phones. Kinonfiscate yung phones. So, At, nandun lahat yung picture ng maleta, ng mga cash. So, yeah, paano at gagawin yung bahay, pinag-deliveran. No, I'm just saying, this is still the tip of the iceberg. You know, there's still much to discover. But we're going back to the same thing na kanina po natin sinasabi. Wag natin kaagad-agad husgahan. Ba't hindi natin i-lifestyle check itong mga Marines na ito? Yung sinasabing 18. I-lifestyle check. Kung sila po ay nakinabang, kung sila po ay nakapag-amas ng great wealth, kung sila po ay nakapili ng mga tigsa 10 kotse, Or may kung- yate. mga yate, o kung yung mga anak nila, Yung ay mga anak nila, mga Nepo babies na may Birkin, Louis Vuitton, Prada, ganun ba? Ba't hindi ho natin imbestigahan ng lifestyle check natin itong mga Marines? And then, bakit walang senador? Ito po, may mga kagabi nag-research eh. We researched last night looking for one question po. The question was, bakit wala hong nagtanong sa mga Marines? Are you doing this out of a sense of duty, love of country, for patriotism, Or conscience. or conscience? Kasi may isang school of thought that maybe ngayon nakita nila na yung kanilang mga binubuhat this time Hindi na duffel bags. hindi na duffel bag, male-maleta. And this is all coming after President BBM had said In the sauna. in the SONA of 2025, mahiya naman kayo. Oo. So, and then, I'm sorry, to give it context naman, binulgan na yung ghost projects and flood control. Yeah. So, 1 plus 1, Yeah. In our analogy, no, yung timing. Kasi marami nagtatanong or nagbabash na enabler sila ng korupsyon. Bakit ngayon lang sila lumabas? Kasi nga, ang sinabi natin kanina, standard or normal na ang pagbubuhat ng duffel bags during election because of the donated cash. Okay, na-establish na natin yon. Yes. Ngayon, after the BBM SONA saying or calling out these corrupt officials na sobra-sobra because nagballoon na at hindi na within the standard na 25% siguro ang dating kuhaan dyan na SOP, siguro naging 65-80%. To the point na baka 100% kaya nga ghost flood control projects, siguro na konsensya. Siguro na konsensya na at dahil hindi na nga duffel bags ang mga dinadala nila, male-maleta na, siguro lumabas na sila. Pero we would know that if we allowed the due process, Yes. if we allowed this investigation. Now, let's go to that na flood control. okay, wait, okay. Before that, there was a point that you just made that I think was very, very important. Dati-dati, yung mga bags, duffel bags at yung mga boxes, alam nila kasi tumatakbo for re-election ang kanilang pinoprotektahan. Yung kanilang amo, okay? Normal na Part to of the job. Kailangan kasi bukas meron tayong rally. Distribution. Pakain, Oo. distribution, pakain, kailangan yung physical setup. You know, so, okay. So, normal. Ngayon, ang dami pa nilang mga binubuhat, tapos biglang naglilitawan, flood control, ghost projects. Hindi na to just place the candidate or retain their power, baka wealth accumulation na siya. Yun ang masakit. Naging ganid talaga. Oo, sumobra na. No, helicopters, aeroplano, you said, Nepo babies, mga yate. Explain natin sa mga nanonood sa atin, bakit nga ba naging normal na yung pagdodonate ng campaign money, ng mga private business owners, ng mga contractors, ng mga tycoons, sa mga senador, congressman, mayor, sa mga taong nakaupo? Ano bang in exchange? Ano ba yung makukuha nila? Ano lang ba yun? Is it out of the goodness and generosity of their hearts? Hindi siguro. Hindi Wala siguro. yatang ganon. Pinagpagura Wala. mo yung pera mo, tapos papamigay mo lang. Siguro for a good cause, kapag talagang alam na alam mo, hindi talaga corrupt ang isang kandidato at walang means, siguro bibigyan mo ng kahit Tutulong ka kahit papaano. papaano. Yes. Yeah. Pero ngayon, napansin ko lang, actually hindi ko to napansin ngayon lang, at ngayon ko lang napansin na ngayon lang siya napapansin. Tama? Does it, do I make sense in Yes. saying, napansin ko lang na ngayon lang to napapansin, pero ang tagal-tagal na itong gawain sa DPWH, mga contractors,
na sila ang pinakamadaling vehicle for corruption because ito yung crazy cycle dito na dapat maputol eh. Ikaw, contractor ka, ang dami mong maleta eh. Nakita ko sa mga memes mo dati, hindi pa tayo magkakilala. Nax! Kaya ako gusto, sabi ko, baka mayaman to, puntahan ko ka. Dahil ang Surprise! daming maleta, sige nga, okay, taga, para kung saan tayo mag-date. Anyway, sa mga contractors, at ako kunwari si Congresswoman Garjola, paborito kong pangalan yan. Ako si Congresswoman Garjola, sasabihin ko, ikaw ang contractor Manzano, under Manzano Construction Group, bibigyan kita ng project, papangakuan kita ng project kasi ako ang may hawak ng budget, di ba? Ako ang sa House of Representatives, doon natin nilalagay yung mga i-appropriate natin from the GAA, no? And then, sasabihin ko itong line item na to, flood control or 10-kilometer road, cementing, asphalt, or what have you, ibibigay ko at papangako ko na kay Manzano Construction Group. Pero, bubulungan kita. Akin ang 30, akin ang 40, or pwedeng akin ang 50%. Ngayon naman, nakuha mo yung project, na, of course, i-rig natin yung bidding, di ba? Kasi tayong dalawang nag-usap dyan, si Congresswoman at si Contractor Manzano, na panalunan mo yung, sabi natin, 1 billion worth of project at kukunin ko ang 30%, akin ang 300 million. Ngayon, ibibigay sa akin ni Contractor Manzano, hindi naman ikaw magdi-deliver mismo, kundi yung mga kargador mo din. And now, I have the 300 million cash. Anong kapalit nun? Pagka nakuha ko na yung 300, ang kapalit nito is another promise to you sa susunod dahil gagamitin ko to as campaign funds. Yung 300 million mo, pag naupo ako ulit, bibigyan kita ulit ng project. And the cycle just repeats over and over again. Pero meron pa. I mean, depende kung gaano ka sa taas. Pati pwede magpagawa ng tulay. Sasabihin mo dito sa isang, halimbawa, senador, yun ang lupa ko eh. Doon nagmumula ang lupa ko. Manggagaling tayo ng Samar. Tayuan natin ang magandang tulayan. Pagdating natin yung doon sa isla, papunta na tayo doon sa sa Ligaw-gaw na lugar. Yung unang 10 hektarya sa'yo yun. So, you end up, these are the kinds of promises that are made. Correct. You know, it's streets, bridges, new amendments to the law. Hindi lang one. In favor of kung sino man yung nagdo-donate. So, Nagsisita pwede rin nagdo-donate. sabihin Hindi dahil small time ito. ang lalim pala ng corruption na to. And I bet, hindi lang tong national government pinag-uusapan natin, even in the local government, no? Kay mayor, kay councilor, kung sino man ang magpa-facilitate. For example, meron ako itatayong apartment, yung aking mga permit, business permit, occupational permit, and what have you. Lahat yan. May padulas. Every level may padulas. Pero ang pinaka malaking pamalo sa lahat is pag natapos na yung proyekto is the occupancy permit. And then with the occupancy permit, yung iba, standard, alam ko na magkano, sisigilin dito 5 million. So paulit-ulit tong cycle na to, mga bosses, nakakalungkot na dati naging blind or naging pikit ang mga mata natin about this usual SOP na tinatawag na 15%, 20%, 25%. Ngayon, sumabog sa mga mukha natin, sa harapan natin, itong klaseng na ghost flood control projects na hindi lang 40%, 55%, up to 80 or 100, kaya nga walang naitayo na infrastruktura kasi lahat kinurap ang pera ng bayan. Hindi na dati para lang to maintain their position in the government so that they will enable the same cycle over and over, promising contractors, projects, getting commissions in return, and then do it again, repeat after from one election to the next election. But right now, it's now about wealth accumulation. Magkakaroon ng bahay sa Italy, sa ibang bansa. At Mas maraming mga asawa and girlfriends. yes, at ang mga bill sa mga simpleng gathering abot ng 250,000, 'di ba? Kasama yung kanilang mga Mga momentary mahal sa buhay. No, but I think maybe, why are we now
we're hearing all of this at nakikita naman po natin. At lahat naman kayo dyan, yung iba, pati yung driver nyo, sinasabi sa inyo, pati po yung inyong mga kasambahay, na talagang kapag eleksyon, gustong-gusto nilang umuwi sa kanilang probinsya. Dahil meron silang pwedeng silang bumoto. At the same time, sasabihin sa inyo, sayang din po yung inaabot sa amin. Yes. Kanya, ang aking mga house help, uuwi ng Bicol, 5,000 kasi ang makukuha kada eleksyon, papayagan ko. Maliban sa karapatan nilang bumoto, karapatan nilang umuwi sa pamilya nila, pero yun yung incentive sa kanila para mag-travel ng 10 hours. Oo. And uuwi dahil every election day is reward or donation day for them. Pero sana naman sinasabi mo sa kanila, pero iboto nyo Yung sa tingin tama. nyo ang karapat-dapat. Yes. Okay. Tanggapin yung pera, pero iboto yung tama. Pero alam mo, substandard na rin yun, no? Parang hindi na rin tama yung ganong prinsipyo na tatanggapin natin yung pera na yun galing din sa atin. How I wish, I'm sure we both wish na walang ganyan, walang korupsyon, walang bigayan, kundi yung tamang pamamalakad lang, good governance and right public service. So true. So true. Ngayon po, sana man lang kahit papano, we have been able to share some of our personal experiences. And enlighten those people na ayaw magbigay ng tsansa para lumabas ang totoo, ang katotohanan. And at the same time, sana man lang doon sa ating mga boses ng bayan. Minsan kasi pag meron silang nakita mga postings, nagre-react ka agad hanggat kahit hindi pa nababasa yung body of yung essay. I mean, ano tawag mo dyan? Headline readers. Hanggang doon lang, sa headline lang, Oo. nagko-comment ka agad, pero hindi binabasa ng buo. Yun ang gusto natin. We desire that yung dahil ang social media is the new square. Ito yung dating Menjola. Pupunta tayo sa isang lugar, dito tayo mag-uusap, dito tayo magbo-boycott. Now, at times have changed at nasa digital na ang arena natin, digital na ang ating square where we convene and exchange our opinions. Sana i-elevate natin yung quality of our discourse. We would respect each other's opinion. We are all entitled to our own ideas, our thoughts, our analysis. Pero wala sana mga condescending comments, wala sanang mga personal attacks. Para, nakakalungkot We are all Filipinos. But we are seeing the collapse of not just our morality, pero siguro Civility. pati civility, decency. Nakakalungkot. To our friends who have been supporting us and have been with us since day one. Parang ang dami na naming days. Oo. Pero nasa 10 million views na tayo kahit na 5 araw pa lang tayo dito sa ating podcast. Yeah. Gusto ko namin pasalamatan ng isa sa naging haligi nung ating bosses, and that's he's our co-technical director and co-editor. Si Mr. Agassi Arcilia, happy birthday! At he was supposed to be Dalawa lang yung pumalakpak kasi kakaunti lang kami dito. and dapat Fulbright scholar siya. Fulbright siya. He was going to he was offered a scholarship, but he decided to stay at maging bahagi po ng aming podcast. Di ba? Para sa bayan. Yeah. So pero please po mga kaibigan, kahit hindi ho namin minsan napipili o nasasagot ang inyong mga tanong, feel free to tune in and to continue to send your comments and your questions, and we'll do our best to answer them all. We'll answer them. And we encourage, better and open discourse, decent discourse. Para mas maganda yung usapan. Mas masarap ang kwentuhan. That's masarap. Okay? So, Thanks for joining us. thank you. This is Boses. Ang boss, May may boses. boses.